Ano ba, Susan? Ang bagal-bagal mo namang kumilos. Kanina pa ako naghihintay dito sa baba hanggang ngayon hindi mo pa rin nahahanda ang mga gamit ko. Sigaw ni Jake mula sa sala ng kanilang mansyon. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Puno ng iritasyon at kawalan ng pasensya. Dahan-dahang bumaba ng hagdan si Susan. Maputla ang kanyang mukha at halatang hirap sa bawat hakbang. Hawak niya ang dibdib dahil sa tindi ng ubo na kanina pa kumakawala sa kanyang lalamunan. Pasensya na, Jake. Bigla lang sumama ang pakiramdam ko habang nag-aayos ng mga folder mo. Eto na, dala ko na lahat ng kailangan mo para sa meeting mo mamaya. Mahinang saad ni Susan bago iniabot yung isang itim na briefcase sa asawa. Hindi malang tinignan ni Jake ang asawa. Sa halip, hinablot niya ang bag at padabog na nilapag sa center table. Puro ka pasensya. Tsaka na, masama yung pakiramdam. Alam mo, nakakasawa na yung mga drama mo, Susan. Nung una, akala ko lang malaking tulong ka sa akin. Pero ngayon, mukhang mas marami ka pang nagagastos sa gamot kaysa sa kinikita ng kumpanya ko. Asik ni Jake habang inaayos ang kanyang mamahaling necktie sa harap ng salamin. Jake, alam mo namang galing ako sa puyat para lang matapos yung proposal na yan. Hindi naman ako magkaganito kung hindi sa dami ng trabahong inako ko para sa'yo. Sagot ni Susan. Bahagyang nanginig ang kanyang boses. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagod at sama ng loob. Lumingon si Jake at tiningnan siya ng mula ulo hanggang paa. Puno ng pandidiri ang kanyang mga mata. Huwag mo nga akong sumbatan, Susan. Kung wala ako, baka nandun ka pa rin sa kalsada hanggang ngayon, habang nagtitinda ng balot, tsaka amoy usok. Ako nag-angat sa buhay mo, kaya utang mo sa akin lahat ng meron ka ngayon. Pero sa tingin ko, tapos na yung pakinabang mo sa akin. Pabigat ka na lang dito sa bahay. Saad ni Jake habang dinuduro ang asawa. Anong ibig mo sabihin, Jake? Mag-asawa tayo, diba? Sa hirap at sa ginhawa, dapat magkasama tayo. Tanong ni Susan, bagamat unti-unti nang nanunuot sa kanya ang katotohanan. Tumawa ng mapait si Jake. Asawa? Pinakasalan lang kita dahil kailangan ko ng utak mo sa negosyo. Pero ngayon na maayos naman ang lahat. At kilala na yung pangalan ko. Hindi ko na kailangan ng asawang sakitin. Tsaka laging nakahiga. Ayoko nang palamunin sa pamamahay ko. Kaya mabuti pa. Bago ako bumalik mamayang gabi, wala ka na rito. Diretsang saad ni Jake. Pinapalayas mo ba ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para lumago ang kumpanya mo? Ni wala kang alam sa pagpapatakbo ng mga department doon, Jake. Ako nagpupuyat. Ako ang humaharap sa mga investor. Tapos ngayon itatapon mo lang ako na parang basura? Sigaw ni Susan habang tumutulo ng luha sa kanyang mga mata. Wala akong pakialam. Pera ko ang ginamit doon. Kaya sa akin yung credit. Ngayon, lumayas ka na. Dalhin mo lahat ng basurang pag-aari mo. Huwag kang mag-aalala. Hindi kita hahabulin. Mas gusto ko pang makasama ang mga taong masigla. Tsaka yung mga hindi mukhang mamamatay na gaya mo. Saad ni Jake bago tuluyang lumabas ng pinto at padabog itong isinara. Napaupo si Susan sa sahig ng kanilang malaking sala. Malamig ang tiles. Kasinlamig ng pakikitungo ng asawang inalayan niya ng buong buhay. Tumingin siya sa paligid ng mansyon na siya mismo ang nagdisenyo at nagpatayo mula sa mga kinita ng kanilang negosyo. Naramdaman niya ang matinding pananakit ng kanyang baga. Pero, mas masakit ang katotohanan ang taong pinagkatiwalaan niya ang mismo magtataboy sa kanya sa kalsada. Akala mo ba papayag ako sa ganito, Jake? Kung kaya kitang gawing milyonaryo, kaya ko rin gawin yan sa sarili ko. Bulong ni Susan sa gitna ng kaniyang pag-iyak. Pinilit niyang tumayo kahit na umikot ang kanyang paningin. Pumunta siya sa kanilang kwarto at kumuha ng isang maliit na bag. Hindi niya dinala yung mga mamahaling alahas o damit na binili ni Jake para sa kanya. Ang kinuha lang niya
ay yung kanyang mga lumang gamit at yung isang maliit na notebook kung saan nakasulat lahat ng kanyang mga ideya at contact sa mundo ng negosyo. Habang naglalakad palabas ng gate, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang mga katulong na nakatingin sa kanya ng may awa. Pero walang sino man ang naglakas ng loob na lumapit. Alam nilang lahat ang ugali ni Jake kapag ka nagalit. Paglabas niya ng subdivision, wala siyang eksaktong pupuntahan. Ang tanging alam lang niya, kailangan niyang mabuhay. Hindi para kay Jake, kundi para sa sarili niya. Yung sakit na nararamdaman niya ay gagawin niyang inspirasyon para muling bumangon. Habang naglalakad sa ilalim ng mainit na araw, ramdam niya ang bawat ubo na parang sumasaksak sa kanyang dibdib. Pero mas pinatagas nito ang loob niya. Sige, Jake. Magpakasaya ka muna. Sulitin mo na yung bawat sandali na nasa taas ka pa. Sabi Susan sa sarili habang sumasakay ng jeep. Pabalik sa lugar kung saan siya nagsimula. Sa kalsada. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya yung dating tendera ng balot na walang laban. Tirek na tirek ang araw at ramdam ni Susan ang lagyat ng pawis sa kanyang likuran habang hila-hila ang kanyang maliit na cart ng balut. Ilang araw na rin yung lumipas mula nang mamatay yung mga magulang niya. At ang tanging naiwan na lamang sa kanya ay yung diskarte sa buhay. Sa murang edad, natutunan niyang basahin ang galaw ng mga tao sa kalsada. Alam niya kung sino yung bibili, sino ang nambabastos, at sino mga taong may potensyal na maging kliyente sa hinaharap. Pero sa kabila ng hirap, may pangarap si Susan. Hindi lang siya basta nagtitinda. May dala siyang maliit na notebook kung saan niya itinatala ang mga presyo ng bilihin, yung kita niya araw-araw at yung mga plano kung paanong mapapalago ang maliit niyang puhunan. Isang gabi, sa tapat ng isang sikat na bar sa bayan nila, nakita niya ang isang lalaking mukhang problemado. Nakasuot ito ng mamahaling barong pero gusot na to. Halatang galing sa isang mahalagang meeting na hindi naging maganda ang resulta. Siya, si Jake. Nakaupo siya sa gutter, hawak ang kanyang ulo, at para bang pasa ng mundo. Mainit pa yung balut, sir. Pampaalis ng stress. Pag-alok ni Susan habang dahan-dahang tinigil ang kanyang cart sa tapat ng lalaki. Tumingala si Jake. Namumula ang mga mata. Ano bang alam mo sa stress? Nagtitinda ka lang naman ng itlog. Ako, mawawala ng milyon-milyon dahil hindi ko alam kung paano kakausapin yung mga investors ko. Minana ko lang naman yung kumpanyang to sa tatay ko. Pero wala akong kaide-ideya kung paano to patatakbuhin. Asik ni Jake. Hindi nagpatinag si Susan. Naupo siya sa isang tabi. Malayo ng kaunti kay Jake pero sapat na para marinig siya nito. Minsan, sir, hindi pereng kailangan para manalo sa negosyo. Kailangan mo ng tamang kwento, tsaka tamang diskarte. Yung mga investors, tao rin yan. Gusto nila ng assurance, hindi puro numero lang. Saad ni Susan habang binabalatan ng isang itlog. Napatitig sa kanya si Jake. Anong sinabi mo? Ang sinabi ko, kung akong kakausap sa mga yan, hindi ko sila papakitaan ng gaff. Papakitaan ko sila ng solusyon sa problema nila. Kasi kahit gaano kayaman yung tao, may kailangan pa rin yan na wala sila. Paliwanag ni Susan. Sinimulan niyang ibahagi kay Jake ang mga observation niya sa palengke, kung paano niyang napapabili yung mga taong wala namang balak bumili, at kung paano niya pinapaikot yung maliit niyang pera para hindi siya malugi, kahit na tumataas yung presyo ng bilihin. Sa gabing iyon, hindi inakala ni Jake na isang tendera ng balut ang magbibigay sa kanya ng point. Namangha siya sa talas ng isip ni Susan, kahit na hindi ito nakatapos ng college. Yung talino nito ay higit pa sa mga MBA graduates na kilala niya. Nakita ni Jake kay Susan yung susi para maligtas ang bumabagsak niyang negosyo. Sa sumunod na linggo, binalikan ni Jake si Susan sa pwesto nito. Susan,
Ayoko na makita ka nagtitinda dito. Sumama ka sa akin. Maging consultant kita. Tuturuan mo ako ng lahat ng alam mo. At kapalit nun, bibigyan kita ng buhay na hindi mo pa nararanasan. Alok ni Jake. Ha? Bakit ako? Marami namang magagaling dyan na may diploma. Tanong ni Susan na puno ng pagdududa. Dahil ikaw lang yung nakakakita ng butas sa plano ko sa loob lang ng 10 minuto. Kailangan kita, Susan. Seryosong saad ni Jake. At doon na nagsimula ang lahat. Dinala ni Jake si Susan sa mundo ng malalaking gusali tsaka air-condition ng mga opisina. Sa simula, pinagtatawanan si Susan ng mga empleyado ni Jake. Tinawag siyang Balut Queen sa likod ng likuran niya. Pero hindi sila pinansin ni Susan. Ginamit niya yung bawat pagkakataon para mag-aral. Binabasa niya lahat ng kontrata, pinag-aaralan ng mga market trends, at dahan-dahan binabago yung sistema ng kumpanya ni Jake. Sa bawat meeting, si Susan ang nasa likod ni Jake. Bumubulong ng mga dapat sabihin. Siyang gumagawa ng mga strategy na nagpapabilib sa mga board members. Dahil kay Susan, yung naluluging kumpanya ni Jake ay biglang naging isa sa pinakamalakas na industriya. At dahil dito, lalong na humaling si Jake kay Susan. Akala ni Susan ay pag-ibig na ito. Kaya nang mag-propose si Jake, hindi siya nag-atubili. Susan, ikaw ang swerte ko. At ayoko mawala ka pa sa tabi ko. Pakasalan mo ako. Saad ni Jake habang nakaluhod sa gitna ng isang mamahaling restaurant. Jake, sigurado ka ba? Baka nakakalimutan mo kung saan ako galing. Sagot naman ni Susan na maluha-luha sa tuwa. Wala akong pakialam kung saan ka galing. Ang mahalaga, kung saan tayo pupunta. Pangako, hindi kita pababayaan. Pangako ni Jake. Ikinasal sila sa isang magarbo at engrandeng seremonya. Lahat ng mga kakilala ni Jake sa high society ay pumunta. Si Susan ay mukhang isang tunay na prinsesa, pero sa loob-loob niya, alam niyang yung kasal na to hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol din sa partnership, sa negosyo. Mula nung araw na yon, tuluyan ng ipinaubaya ni Jake ang pagpapatakbo ng kumpanya kay Susan. Ikaw nang bahala rito, Susan. Alam mo namang mas magaling ka sa akin. Gusto ko lang na mag-enjoy sa mga bunga ng pinaghirapan natin. Saad ni Jake habang pinirmahan ng isang power of attorney na nagbibigay kay Susan ng buong kontrol. Dito na nagsimulang magbago ang lahat. Habang si Susan ay nagpapakapagod sa opisina, si Jake naman ay naging abala sa paglalaro ng golf, pagbili ng mga mamahaling sasakyan, at pagsasama sa mga party. Hindi niya alam na habang lumalago ang yaman nila, unti-unti ring nauubos ang lakas ng asawa niya. Madalas abutan si Susan ng madaling araw sa opisina. Siya ang personal na sumasagot sa mga email ng mga foreign investors. Siya ang bumibisita sa mga site kahit umuulan. Siya lahat sa kumpanya ni Jake. Bawat tagumpay na ipinagmamalaki ni Jake sa harap ng kamera ay bunga ng dugo at pawis ni Susan. Susan, kailangan natin makuha yung kontrata sa mga Miller. Sabi nila, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan nila. Saad ni Jake isang araw habang hinihimas ang bago niyang Rolex. Jake, pwede bang ikaw munang pumunta? Masama talagang pakiramdam ko. Kanina pa ako nilalagnat. Pakiusap ni Susan habang nakahawak sa kanyang mesa para hindi matumba. Ano ka ba, Susan? Alam mo namang wala akong alam sa mga technicalities na gusto na lang marinig. Uminom ka na lang ng gamot, mawawala rin yan. Isipin mo na lang yung kikitain natin kapag nakuha natin to. Sagot ni Jake, na tila binaliwala lang kalagayan ng asawa. Doon nagsimulang magpagtanto ni Susan, na yung pangakong hindi kita pababayaan ay may kondisyon. Hanggat kapaki-pakinabang siya, mahal siya ni Jake. Habang naglalakad siya sa hallway ng kumpanya nila, naririnig niya ang mga bulungan ng mga empleyado. Ang galing talaga ni Ma'am Susan, ano? Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang nagsara ang kumpanyang to.
Pero sa tuwing may pupuri kay Susan, lalo lang tumitindi ang insecurity ni Jake. Hindi niya matanggap na sa likod ng mga sarado at bukas na pinto, alam ng lahat na si Susan ang tunay na utak sa likod ng yaman niya. Imbes na magpasalamat, nagsimulang magtanim ng ines sa Jake. Naramdaman niya ang natatabunan na ang pangalan niya ni Susan. Bakit ba laging Susan ang naririnig ko? Pera ko naman yung ginagamit ah. Ako may-ari rito. Sigaw ni Jake sa loob ng kanilang kwarto isang gabi nang malasing siya. Jake, hindi ko naman inaagaw yung credit sa'yo. Ginagawa ko lang yung trabaho ko para sa atin. Mahinahong paliwanag naman ni Susan. Para sa atin o para magmukha akong tanga? Alam mo, Susan, kung hindi dahil sa akin, wala ka naman sa posisyon mo ngayon eh. Huwag mong kakalimutan yan. Bulyaw ni Jake bago matulog. Ito ang dahilan kung bakit gano'n na lamang kabilis para kay Jake na itapon si Susan nang magsimulang maging sakitin ng asawa. Para sa kanya, tapos na ang serbisyo ng babaeng kinuha niya sa kalsada. Akala niya nakuha niya na lahat ng kailangan niya mula rito. Ang hindi alam ni Jake, lahat ng koneksyon, lahat ng tiwala ng mga investors at ang mismong kaluluwa ng negosyo ay na kay Susan. At ngayong pinalayas niya na ito, nagsimula na yung countdown sa pagbagsak niya. Napahinga ng malalim si Susan habang inaalala ang mga panahon yon. Habang nakaupo siya sa isang maliit na kwarto sa isang maliit na paupahan. Jake, akala mo ba yung diploma tsaka pera mong nagdala sa'yo sa taas? Hindi. Ang diskarte ko ang nag-akyat sa'yo doon. At dahil kinuha mo sa akin lahat, kukunin ko rin ang lahat ng binigay ko sa'yo. Bulong ni Susan sa dilim habang iniinda ang sakit ng kaniyang katawan. Umuulan ng malakas sa labas ang maliit na paupahang nakuha ni Susan sa isang liblib na barangay. Bawat patak ng ulan sa bubong ng yero ay para bang sumasabay sa pintig ng kumakabanyang dibdib. Nakahiga siya sa isang manipes na kutsyon, balot ng makapal na kumot. Pero nanginginig pa rin siya sa ginaw. Yung ubo niya ay mas lalong lumalala. Bawat hapo niya ay may kasamang hapde na para bang hinihiwa ang baga niya. Kailangan kong bumangon. Hindi ako pwedeng mamatay dito ng ganito lang. Mahinang saad ni Susan sa sarili habang pilit na inaabot ang baso ng tubig sa tabi ng kaniyang higaan. Naaalala niya ang mga huling buwan niya sa piling ni Jake bago siya pinalayas. Doon nagsimulang lumabas ang mga sintomas ng sakit niya. Nagsimula ito sa simpleng pagkapakot na akala niya dahil lang sa puyat. Pero naging madalas ang kanyang pagkahilo, yung pamumutla ng kanyang mga kuko at yung biglang pagbagsak ng kanyang timbang. Noong mga panahong iyon, imbes na dalhin siya sa doktor, ang tanging naririnig niya lang kay Jake ay reklamo. Susan, bakit ang putla mo? Mukha kang bangkay na naglalakad. Nakakahiya kapag nakita ng mga business partners ko sa party mamaya. Sabi Jake habang tinitingnan siya ng may pandidire sa harap ng salamin. Jake, baka pwedeng ininom muna ako sa mama. Sobrang bigat kasi ng pakiramdam ko. Parang hihimatayin ako. Pakiusap ni Susan habang nakakapit sa gilid ng mesa. Hindi pwede. Alam mo namang kailangan nating makuha yung loob ng mga taga-Singapore. Kung hindi ka pupunta, iisipin nila hindi tayo seryoso. Mag-makeup ka na lang ng makapal para hindi halata yung sakit-sakitan mo. Sagot ni Jake bago lumabas ang kwarto at iwan siyang mag-isa. Pinilit ni Susan na sumama noon. Nagsuot siya ng pinakamahal niyang gown. Naglagay ng makapal na foundation at lipstick para itago ang panghihina niya. Sa buong gabi, siya ang sumasagot sa mga tanong tungkol sa logistics, sa supply chain, at sa financial projections ng kumpanya. Habang si Jake, nakikipag-inuman at nagtatawanan sa ibang mga CEO. Si Susan ay palihim na pumupunta sa banyo para lang isuka ang kinakain niya dahil sa tindi ng hilo. Pagbalik nila sa bahay ng gabing yon, doon na siya tuluyang bumagsak sa sahig ng kanilang sala. Imbes na buhatin siya ni Jake, tiningnan lang siya nito habang nagtatanggal ng sapatos.
Tingnan mo nga naman, Susan. Napaka-unreliable mo talaga. Kung ganyan ka ng ganyan, mas mabuti pang kumuha na lang ako ng bagong assistant na kayang tumagal ng puyatan. Pabigat ka lang sa image ko. Saad ni Jake habang nilalampasan ng asawang nakabulagta sa sahig. Napahawak si Susan sa dibdib niya. Nang muli siyang atakehin ng ubo, may nakita siyang bahid ng dugo sa kanyang palad. Natakot siya, pero kasabay ng takot ay ang galit. Galit para sa lalaking inalalayan niya ng lahat, pero tinapon siya noong hindi niya kayang magsilbi. Hindi ako magpapakamatay sa lungkot. Determinado ang saad ni Susan. Kinuha niya ang luma niyang bag at kinalap ang natitira niyang pera. Kakaunti lang to dahil lahat naman ng kinita niya sa loob ng maraming taon ay napunta sa joint account nila ni Jake na agad namang ni-freeze ang lalaki matapos siyang palayasin. Pero may tinabi siyang kaunti mula sa kanyang mga side commissions na hindi alam ni Jake. Mga bonus mula sa mga supplier na labis na humanga sa katapatan niya at sa galing. Nagpunta siya sa isang public hospital. Pumila siya ng mahabang oras kahit na nanghihina. Nang sa wakas ay masuri siya ng doktor na laman niyang meron siyang malalang kaso ng pneumonia at matinding anemia dahil sa stress tsaka kakulangan sa nutrisyon. Kailangan mong magpahinga, ma'am. Kung itutuloy mo yung pagpapagod sa sarili mo, baka hindi na kayanin ang puso mo. Payo ng doktor habang nireresetahan siya ng mga reseta. Salamat, Doc, pero wala ho akong oras para magpahinga ng matagal. Marami pa akong kailangang gawin. Sagot ni Susan habang tinatanggap ang mga gamot. Sa loob ng 2 linggo nagkulong si Susan sa kanyang maliit na kwarto. Uminom siya ng gamot, kumain ng mga masusustansyang pagkain na kaya ng kanyang budget. At ang pinaka-importanting ginawa niya, nagplano siya. Sa kanyang maliit na notebook isinulat niya lahat ng mga kahinaan ng kumpanya ni Jake. Alam niya kung sino mga supplier ang hindi binabayaran ng tama ni Jake. Alam niya kung sino mga investors yung matagal nang nagdududa sa kakayahan ni Jake bilang leader. Isang gabi, habang binabasa niyang balita sa kanyang lumang cellphone, nakita niya ang isang headline. May litrato doon ni Jake. Nakangiti at sa tabi niya ay isang magandang babae na nakasuot ng mamahaling alahas. Masyado kang kampante, Jake. Akala mo siguro nakuha mo na lahat sa akin. Pero nakalimutan mo. Ako ang gumawa ng blueprint ng tagumpay mo. At yung blueprint na yan, nasa utak ko pa rin. Saad ni Susan habang hinahaplos ang kanyang notebook. Dahan-dahang bumuti ang pakiramdam ni Susan. Ang kanyang ubo ay nawawala na at ang kulay sa kanyang mga pisngi ay bumabalik na. Hindi na siya yung sakitin at lupaypay na Susan na pinalaya sa mansyon. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa kanyang mga dating contacts. Hindi bilang asawa ni Jake kundi bilang Susan, yung babaeng tunay na nagpapatakbo ng negosyo. Hello, Mr. Tan. Si Susan po ito. Opo. Hindi na po ako konektado sa kumpanya ni Jake. Meron po akong bagong proposal para sa inyo. Alam ko po yung problema ninyo sa distribution. At meron po akong solusyon na mas makakatipid kayo ng 30%. Saad ni Susan sa telepono habang nakadungaw sa bintana ng kaniyang paupahan. Naramdaman niya ang kaba pero mas matindi ang pananabik. Alam niyang nagsisimula ng laro. Sa bawat tawag na ginagawa niya, unti-unti niyang binabawi ang dignidad niya. Bawat investor na nakakausap niya ay nagugulat na wala na siya sa tabi ni Jake. At marami sa kanila nagsasabing mas gusto nilang makipag-usap sa kanya kesa naman sa asawa niyang walang alam kundi magyabang. Isang araw, habang naglalakad si Susan sa tapat ng isang malaking building na balak niyang upahan para sa maliit niyang opisina, nakita niya ang sarili sa refleksyon ng salamin. Hindi na siya nakasuot ng gown o mamahaling damit. Nakasimpleng white shirt lang siya tsaka maong. Pero ang tindig niya ay mas matikas pa kesa noong nakatira siya sa mansyon. Dito ako magsisimula. Sa maliit na kwartong to. Itatayo ko yung kumpanyang tatapos sa'yo, Jake.
Saad ni Susan sa kanyang sarili. Habang si Jake ay nagpapakasaya sa kanyang mga party at bagong kabit, si Susan naman ay tahimik na nagtatanim ng mga buto. Nasa kalaunan ay sisira sa pundasyon ng kumpanyang inagaw sa kanya. Mag-withdraw na kayo hanggat maaari. Dahil pagdating ng tamang panahon, wala na kayong makukuha. Bulong ni Susan habang sinisimulan niyang permahan ang mga papeles para sa kanyang sariling negosyo. SV. Ang SV ay para sa Susan Victoria. Dahil sa dulo ng lahat ng to, alam niyang siya ang lalabas na panalo. Lumipas ang ilang buwan at para bang ang swerte ay nagsimula ng tumalikod sa mansyon ni Jake. Sa loob ng opisina niya, kampante nakasandal si Jake sa malambot niyang swivel chair habang hit-hit ang isang mamahaling sigarilyo. Sa harap niya ay ang kanyang bagong babae na si Tiffany. Isang babaeng mahilig sa mga branded na gamit pero walang alam sa lahat. Baby, tingnan mo tong bagong necklace na binili mo sa akin. Ang ganda, diba? Bagay na bagay sa susunod nating trip sa Boracay. Malambing na saad ni Tiffany habang pinapakita ang kumikinang na alahas sa kanyang leeg. Tumawa si Jake at hinaplos ang pisngi ng babae. Siyempre, para sa'yo. Lahat ibibigay ko. Hindi tulad ng dati kong asawa. Puro gamot at hospital bills lang inaatupag. Ngayon, malaya na tayong gastusin ang pera ng kumpanya kung paano natin gusto. Sagot ni Jake nang may kasamang yabang. Pero ang kanilang paglalambingan ay naputol nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang head of operations si Jake na si Mr. Mercado. Pawis na pawis ito at halatang balisa. Sir, may problema tayo. Malaking problema. Bungad ni Mr. Mercado. Napakunot ang noon ni Jake. Ano ba yan, Mercado? Hindi mo ba nakikitang busy kami? At ano bang problema na yan? Kulang ba yung budget para sa Christmas party? Hindi po sir, pero sir, nag-withdraw po yung pinakamalaking investor ng kumpanya. Yung pinakamalaking supplier natin ng raw materials. Bigla akong pinutol yung kontrata sa atin. Sabi nila, may nakakuha na raw ng exclusive rights sa supply nila para sa susunod na 2 taon. Paliwanag ng empleyado. Napatayo si Jake sa gulat. Ano? Paano nangyari yan? Tayong pinakamalakas silang buyer. Sinong kumpanyang kumuha? Yun na nga po nakakapagtaka sir. Isang bagong kumpanya raw na ang pangalan SV. Wala silang masyadong background sa market pero nagawa nilang bayaran ng buo yung down payment para sa 2 taon na supply. At hindi lang yan sir. Marami rin sa mga tauhan natin sa warehouse ang nag-resign tsaka lumipat sa kumpanyang yun. Saad ni Mr. Mercado. Huminga ng malalim si Jake at pilit na nagpakalma. Pakaswerte lang yung SV na yan. Huwag ka mag-aalala. Marami pa tayong investors. Tawagan mo si Mr. Tan. Sabihin mo kailangan natin ng dagdag na puhunan para tapatan yung bagong player na yan. Sir, tumawag po ako kay Mr. Tan kaninang umaga. Sabi niya, nag-withdraw na rin siya ng lahat ng investments niya sa atin. Sa katunayan, pati yung iba pang minority shareholders nagkaroon na ng meeting para ilabas ang pera nila. Kabadong ulat ni Mercado. Habang nangyayari ito sa opisina ni Jake, sa kabilang bahagi naman ng bayan, nakatayo si Susan sa harap ng isang malawak na bintana ng bago niyang opisina. Hindi ito kasing garbo ng sakay Jake, pero bawat gamit dito, binili gamit ang perang pinaghirapan niya mula sa kanyang sariling diskarte. Ma'am Susan, ito na po yung mga permadong kontrata mula sa bagong investor tsaka sa 3 pang major suppliers ni Jake. Tulad ng inaasahan, hindi nila tinanggihan ang alok natin, lalo na't alam nilang ikaw ang utak sa likod ng operasyon. Saan ng kanyang assistant na si Elena, na dati ring empleyado ni Jake, na sumunod sa kanya. Salamat Elena. Kamusta naman yung reaksyon ni Jake? Alam ko na siguro nagkakagulo na sila ngayon. Tanong ni Susan habang humihigop ng mainit na tsaa. Gulong-gulo po sila ma'am. Hindi alam ni Sir Jake kung saan kukuha ng supply.
Yung balita ko, inuubos na rin ni Tiffany yung natitirang petty cash ng kumpanya para sa mga personal niyang luho. Wala pong kamalay-malay si Sir Jake na unti-unti nang nauubos ang pondo niya. Kwento pa ni Elena. Napangiti naman ng bahagya si Susan. Hayaan mo siya. Gusto niyang maging hari, diba? Hayaan nating maranasan niya kung paano maging hari ng isang papalubog ng palasyo. Huwag mo munang ipapaalam sa kahit kanino na ako may-ari ng SV. Gusto ko maramdaman niya yung takot sa isang kalaban na hindi niya nakikita. Pero ma'am, paano kung malaman niya kaagad? Baka subukan niya pong i-block yung mga deals natin. Pag-aalala ni Elena, hindi niya magagawa yun. Wala siyang alam sa pasikot-sikot ng supply chain. Ang alam lang niya, permahan yung cheque. Ngayong wala na yung utak na gumagabay sa kanya, para na lang siyang batang nawala sa gitna ng mall. Ipagpapatuloy lang natin ang pagkuha sa mga kliyente niya. Gawin nating legal at malinis para wala siyang maisusumbat. Utos ni Susan. Lumipas ang mga araw at lalong lumubog ang kumpanya ni Jake. Araw-araw ay may mga balita tungkol sa mga delayed na projects at mga kliyenteng nagrereklamo. Si Jake, sa halip na ayusin ang problema, ay mas lalong naging iritable at palaging nakikipag-away sa kanyang mga empleyado. Isang hapon, habang nasa loob ng sasakyan si Jake kasama si Tiffany, nakita niya ang isang billboard sa gilid ng highway. Ito ay isang advertisement para si SV. SV ha? Sino ba talaga yung nasa likod niyan? Bulala si Jake habang sinusuntok ang manibela. Lahat ng mga dati kong kaibigan sa business world, doon na lumilipat. Pati yung pinakamalaking investor ko, tinalikuran ako. Hayaan mo na sila, baby. Baka naman sadyang malas lang talaga yung buwan na to. Bakit hindi na lang tayo mag-shopping para mawala yung stress mo? Hirit ni Tiffany na walang kaide-ideya sa tindi ng krisis na kinakaharap nila. Shopping? Tiffany, wala na nga tayong pambayad sa kuryente ng opisina next month. Kung hindi ko maibabalik yung mga investors, anong akala mo sa akin? Tumatain ng pera? Sigaw ni Jake sa kasintahan. Doon na simulang mag-away ang dalawa. Huwag mo nga ako sigawan. Noong marami kang pera, hindi ka ganyan sa akin ah. Ngayong naghihirap ka na, ilalabas mo yung init ng ulo mo sa akin? Sagot ni Tiffany. Habang nag-aaway ang dalawa, tahimik lang na nanonood si Susan mula sa malayo. Nakakatanggap siya ng update tungkol sa mga pagtatalo ni na Jake at Tiffany. Alam niyang malapit na ang katapusan ng kumpanyang binuo niya para sa ibang tao. Isang gabi, tumawag si Susan sa isang lumang contact, isang private investigator. Gusto ko ng report ng bawat galaw ni Jake. At siguraduhin mo hindi niya malalaman na ako ang nagpapabagsak sa kanya. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang yung palamunin na pinalayas niya ay siya palang may-ari ng lahat ng kumpanyang kinakatakutan niya ngayon. Masusunod po, Ma'am Susan, sagot ng investigator. Nakahinga ng malalim si Susan. Sa bawat gabi na lumilipas, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Hindi na siya uubuhin ng dahil sa stress. Ngayon, bawat hininga niya ay puno ng plano. Jake, hindi ko kailangang magmura o manigaw para talunin ka. Sapat na yung talino, tsaka pasensya ko, para ipakita sa'yo kung sinong tunay na kailangan ng kumpanyang yan. Hintayin mo lang, dahil pagkatapos ng lahat ng to, wala ka nang babalikan. Bulong ni Susan habang tinitingnan ng mga bituin sa langit. Lalong naging malala ang sitwasyon sa opisina ni Jake. Habang lumilipas ang mga linggo, ang dating masigla at maingay na hallway ng kumpanya niya ay para bang naging isang punerarya. Marami sa mga mahuhusay na empleyado ang hindi na pumasok at yung mga natira naman ay laging nakatingin sa kanilang mga cellphone habang naghahanap ng bagong trabaho. Si Jake naman, halos hindi na lumalabas ang kanyang opisina. Maliban na lang kung kailangan niya makipag-away sa tawag.
Ano? Hindi niyo pwedeng i-cut yung linya ng kuryente namin. Bukas na bukas din, babayaran ko kayo. Sigaw ni Jake sa kanyang landline. Pero bago pa siya makatapos, binabaan na siya ng kabilang linya. Padabog na binitawan ni Jake ang telepono at napasabunot sa sariling buhok. Sa harap niya ay nakatambak ang mga disconnection notices, demand letters mula sa bangko at mga resignation letter. Ang kanyang dating makisig na itsura ay napalitan ng puyat na mga mata at gusot na suot. Pumasok si Tiffany sa loob ng opisina na tila walang pakialam sa tensyon. Baby, bakit hindi pa rin gumagana yung credit card ko? Nasa mall ako kanina. Ang daming sales sa Gucci. Nakakahiya sa mga sales lady. Reklamo nito habang naglalagay ng lipstick. Tiffany, nakikita mo ba tong mga papel na to? Wala na tayong pera. Yung credit card na yan, nakuha na yung limit dahil sa mga pinamili mo nung nakaraang linggo. Baliyaw ni Jake. Ha? Anong ako? Ikaw yung may-ari ng kumpanya, di ba? Sabi mo milyonaryo ka. Bakit ngayon parang pulubi ka na ako magsalita? Kung alam ko lang na ganito palang mangyayari, di sana, hindi na ako sumama sa'yo. Sagot ni Tiffany na nagsisimula na ring magpakita ng tunay na kulay. Umalis ka muna, Tiffany. Marami akong iniisip. Mahinang saad ni Jake na tila ba naubos na ang lahat ng lakas. Habang nagkakagulo sa office ni Jake, si Susan naman ay kasalukuyang nasa gitna ng isang product launch. Ma'am Susan, nakuha na po natin yung deal sa Southeast Traders. Ito po yung dating kumpanya na matagal nang nililigawan ni Jake pero laging hindi niya makuha. Ulat ni Elena habang nakangiti. Mabuti. Siguraduhin niyo ng lahat ng kontrata dadaan sa legal department. Gusto ko walang butas. Bawat kliyente na nakukuha natin, dapat makaramdam na sila ang prioridad natin. Hindi tulad ng ginagawa ni Jake na pera lang ang tinitingnan. Bili ni Susan. Ma'am, may isa pa po kaming nalaman. Si Sir Jake po, nagtatangka raw na ibenta yung ilan sa mga real estate properties ng kumpanya para lang mabayaran yung mga utang niya. Pero ang problema, wala pong gustong bumili dahil alam ng lahat na hot property yung mga yon dahil sa mga nakabinbing kaso ng kumpanya niya. Dagdag ni Elena. Napaisip si Susan. Ipamonitor mo sa private investigator kung sino mga buyers ang kinakausap niya. Kung maaari, tayong kumuha ng mga properties na yan gamit ang mga isang dummy company. Gusto ko, kapag dumating yung araw na wala na siyang matuluyan, malalaman niyang ako rin ang nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan niya. Ang galing niyo po talaga, ma'am. Pero, hindi po ba kayo napapagod? Halos wala na ho kayong tulog simula nang mag-launch tayo. Pag-aalala ni Elena. Hindi ako napapagod, Elena. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Tsaka para sa mga taong naniniwala sa akin. Kaya never akong mapapagod. Sagot ni Susan nang may matamis na ngiti. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, lumabas si Susan sa kanyang opisina para maglakad-lakad sa parke malapit sa office nila. Gusto niyang makalanghap ng sariwang hangin. Habang naglalakad, nakakita siya ng isang matanda na nagtitinda ng balut. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang mga panahong siya pang nagtutulak ng cart sa ilalim ng init ng araw. Lumapit siya sa matanda at bumili ng 2 itlog. Kamusta po yung tinda, tatay? Tanong niya. Medyo mahina ngayon, Neng. Pero kailangang magtiyaga. Ganito talaga ang buhay. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Sagot ng matanda. Tama po kayo. Pero ang mahalaga, huwag po kayong susuko. Eto po, itago niyo yung sukle. Sad ni Susan habang inaabot ang 1,000 piso. Nako, sobra-sobra to, Neng. Maraming salamat. Pasasalamat ng matanda. Ngumiti lamang si Susan at nagpatuloy sa paglalakad. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya dapat kalimutan ang pinanggalingan niya. Ang kanyang karanasan sa kalsada ay nagbigay sa kanya ng talas ng isip na wala sa anumang libro o negosyo.
Bumalik siya sa opisina at hinarap ang mga panibagong ulat. Pero may isang balita ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang malaking investor, si Mr. Anderson, ang nagpahayag na nais makipagkita sa may-ari ng SV. Si Mr. Anderson ay ang tanging tao na nirerespeto ni Jake ng husto. Ma'am, gusto raw po ni Mr. Anderson na magkaroon ng dinner meeting sa inyo sa susunod na linggo. Gusto niya raw malaman kung sinong misteryosong babae na nagpabagsak sa kumpanya ni Sir Jake. Sabi ni Elena. Iset mo yung meeting. Pero sabihin mo sa kanya, gusto ko private. At hindi ko pa gustong lumabas sa media ang mukha ko. Sagot ni Susan. Habang papalapit ang araw ng meeting, lalong tumindi ang kaba at pananabik ni Susan. Alam niyang ito na ang huling pako sa kabaong ng negosyo ni Jake. Kung makukuha niyang suporta ni Mr. Anderson, wala na magagawa si Jake, kundi tanggapin ang pagkatalo niya. Samantala, sa bahay naman ni Jake, ang tensyon sa pagitan nila ni Tiffany ay umabot na sa sukdulan. Ano ba, Tiffany? Bakit mo kinuha yung huling pera sa vault ko? Sigaw ni Jake. Pambayad ko yun sa salon. Hindi naman ako pwedeng lumabas sa mukhang losyang at saka balita ko may bagong milyonaryo sa city. Baka mas mapakinabangan ko pa siya kesa sa'yo. Sagot ni Tiffany habang nag-e-empake ng kanyang mga gamit. Iiwan mo ako? Pagkatapos ng lahat ng binigay ko sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong ni Jake. Ano yung binigay? Lahat ng yon galing sa kumpanya na ngayon ay bankrupt na. Wala ka ng silbi sa akin, Jake. Magsama kayo ng bankrupt mong negosyo. Saad ni Tiffany bago tuluyang lumabas ang bahay at padabog na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Jake sa gitna ng mansyon niya. Bawat sulok ng bahay ay para bang tumatawa sa kanyang kalagayan. Naalala niyang bigla si Susan. Naalala niya kung paano siya alagaan ito kapag may sakit siya. Kung paano nitong inaayos lahat ng problema niya nang hindi nagrereklamo. Susan, nasan ka na ba? Bulong ni Jake sa sarili habang tumutulong luha niya sa kanyang mga mata. Pero huli na ang lahat. Ang babaeng tinuring niyang pabigat ay siya na ngayon nagpapatakbo ng mundong pilit niyang kinakapitan. Kinuha ni Jake ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan ang numero ni Susan. Pero unattended na ito. Sinubukan niyang maghanap ng balita tungkol dito sa social media pero wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay ang pangalan ng SV na paulit-ulit na lumalabas bilang bagong giant sa negosyo. Hindi alam ni Jake na sa mga sandaling yon, si Susan ay nasa isang restaurant habang kaharap si Mr. Anderson. So, ikaw pala yung sikat na Susan. Bungad ni Mr. Anderson habang tinitingnan ni Susan ang may paghanga. Marami akong narinig tungkol sa'yo. Sabi nila, ikaw ang tunay na utak sa likod ng kumpanya ni Jake. At ngayon nakikita ako na totoo nga yung mga sabi-sabi. Salamat po, Mr. Anderson. Ginagawa ko lang po ang kailangan gawin para mabuhay. At saka para maprotektahan na rin ang mga pinaghirapan ko. Mahinahong sagot ni Susan. Alam mo, Susan, gusto ko yung diskarte mo. Tahimik pero mamamatay tao. Gusto ko mag-invest sa kumpanya mo. Gusto ko maging bahagi ng kumpanya mo. Ano sa tingin mo? Alok ng matandang negosyante. Huminga ng malalim si Susan. Isang malaking karangalan po yan, sir. Pero may isang hiling lang po ako. Ano yon? Gusto ko pong malaman ninyo na sa oras na makuha ninyo yung mga shares ni Jake sa bangko, huwag niyo po munang sabihin sa kanya kung sinong bumili. Gusto ko, sa mismong araw ng pagsasara, doon niya malaman ang lahat. Hiling ni Susan. Tumawa si Mr. Anderson. May pagka-ruthless ka rin pala, Susan. Pero sige, pagbibigyan kita. Gusto ko rin makita yung mukha ng batang yon kapag nalaman niyang ang asawang pinalayas niya ang siyang lalamon sa kanya. Nagkamayan ng dalawa
At sa pagkakataong to, alam ni Susan na selyado ng tadhana ni Jake. Umuwi si Susan sa tinutuluyan niya ng may gaan sa loob. Tumingin siya sa salamin at kinausap ang sarili. Susan, malapit na. Konting tiis na lang at mababawi mo na ang lahat ng nawala sa'yo. At sa pagkakataong to, wala nang sino man ang makakagawa sa'yo ng ginawa ni Jake. Gabi na pero para bang hindi dinadalaw ng antok si Jake. Ang dating maliwanag at masayang mansyon niya ay balot na balot ngayon ng kadiliman. Dahil pinutol na rin ang supply ng kuryente dahil sa hindi nababayarang bills. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang master bedroom. May hawak na baso ng murang alak. Dahil pati ang koleksyon niya ng mamahaling wine ay naibenta niya na para lang may maipambayad sa mga tauhan niyang nagbabantang magdemanda. Paano umabot sa ganito? Bulong ni Jake sa sarili habang nakatingin sa kawalan. Kinaumagahan, pumasok si Jake sa opisina na tila isang lantang gulay. Ang mga empleyado na dati yumuyuko sa kanya ay nagbubulungan na lang habang siya ay dumadaan. Pagpasok niya sa office, tumambad sa kanya si Mr. Mercado na may dalang panibagong balita. Sir, may sulat po galing sa bangko. Isa sa ilalim na raw po sa foreclosure yung building na to sa loob ng 30 days kung hindi tayo makakapagbayad ng interes. Sad ni Mercado na hindi na rin makatingin ng diretso kay Jake. Interes pa lang yan, Mercado. Saan ako kukuha ng pambayad? Sinubukan ko ng tawagan si Mr. Anderson pero hindi niya ako sinasagot. Sigaw ni Jake bagaman alam niyang wala nang saysay ang kanyang galit. Sir, baka naman pwede niyong kausapin yung SV. Balita ko sila yung bumibili ng lahat ng mga utang natin sa bangko. Sila rin yung may hawak ng karamihan sa mga shares natin. Mungkahe ni Mercado. Napakunat ang noon ni Jake. Sino pa talaga yung SV na yan? Bakit ba parang sinusundan nila bawat galaw ko? Para silang lintana sumisip-sip sa natitira kong dugo. Wala pong nakakaalam kung sino yung owner, sir. Pero ang sabi ng mga tauhan doon, isang babae raw ang nagpapatakbo. Sagot ni Mercado. Habang hirap na hirap si Jake, si Susan naman ay nasa showroom habang tinitingnan ng mga bagong machine na bibilhin niya. Kasama niya si Elena na walang tigil sa pag-aayos ng schedule niya. Ma'am Susan, ito na po yung listahan ng mga properties ni Jake na isusubasta na ng bangko sa susunod na linggo. Kasama na po rito yung mansyon nila tsaka yung main office building. Saad ni Elena habang iniabot yung tablet kay Susan. Tinignan ni Susan ang letrato ng mansyon. Ang bilis ng panahon. Diyan ako pinalayas na parang aso. Tapos ngayon, ako na yung may kakayahang bumili niyan. Gamit ang sarili kong pera. Pero alam mo, Elena, ayoko nang tumira dyan. Masyado ng maraming masakit na alaala. Bilhin natin yung building. Pero yung mansyon hayaan nating makuha ng iba. O i-convert natin sa isang foundation para sa mga kababaihang inabuso. Napaka-noble po ng plano ninyo, ma'am. Pero hindi po ba kayo nag-aalala na baka malaman ni Jake ang totoo? Kanina raw po, nagpunta siya sa opisina ng isa nating partner para magtanong tungkol sa inyo. Ulat ni Elena. Hayaan mo siyang magtanong. Ang mahalaga, hindi niya makikita yung mukha ko hanggat hindi pa salyado ang lahat. Gusto ko, sa araw na kukunin ko yung susi ng kumpanya niya, doon lang siya magigising sa katotohanan. Sagot ni Susan. Isang hapon, habang naglalakad si Susan sa isang mall para bumili ng regalo para sa mga empleyado niya, hindi niya inaasahang makita si Tiffany. Yung dating magarbo tsaka puno ng alahas sa babae, mukhang haggard na ngayon. Nakasuot ito ng simpleng damit at tila naghahanap ng mapapasukan. Nagkatama ang kanilang mga mata. Nagulat si Tiffany nang makilala si Susan. Susan? Ikaw na ba yan? Tanong ni Tiffany na hindi makapaniwala sa nakikita. Tiningnan siya ni Susan mula ulo hanggang paa
pero walang halong galit o puot sa kanyang mga mata. Oo, Tiffany, ako nga. Ano nangyari sa'yo? Balita ko pinalayas ka na ni Jake. Pero bakit ang ganda mo na ngayon? At yung mga suot mo, mukhang mas mahal pa sa mga gamit ko noon. Usisa ni Tiffany na halatang naiinggit. Nagsumikap ako, Tiffany. Nung pinalayas ako ni Jake, doon ko na-realize na mas marami akong kayang gawin nang wala siya. Kamusta nga pala kayo ni Jake? Balita ako, malaki na itulong mo sa pag-ubos ng pera niya. Sad ni Susan na may bahagyang ngiti. Namula si Tiffany sa hiya. Wala na kami. Iniwan ko na siya nung wala na siyang mabigay sa akin. Pero Susan, baka naman pwedeng matulungan mo ako. Naghahanap ako ng trabaho. Kahit anong posisyon lang sa kumpanya mo. Nabalitaan ko kasi yung tungkol sa SV. Balita ko napakayaman daw ng may-ari nun. Tumawa ng mahina si Susan. Tiffany, hindi mo ba alam? Yung SV ay pag-aari ko. At sa tingin mo ba kukuha ako ng taong naging dahilan ng pagkasira ng pamilya ko? Hindi ako kasing tanga ni Jake. Nanlaki ang mga mata ni Tiffany. Ikaw? Ang may-ari ng SV? Ibig sabihin, ikaw ang nagpabagsak kay Jake? Hindi ko siya pinabagsak, Tiffany. Siya ang nagpabagsak sa sarili niya. Ako lang ang kumuha ng mga bagay na itinapon niya. Tulad ng mga kliyente, yung mga investors, at ang dangal na hindi niya pinahalagahan. Sorry, pero marami pa akong kailangang asikasuhin. Sabi Susan bago tinalikuran ng tuluyan ng tulalang babae. Ang pagkikita na yon ay mabilis na nakarating kay Jake. Tinawagan siya ni Tiffany para asarin at pagmukhaing tanga. Jake, ang tanga-tanga mo talaga. Bungad ni Tiffany sa telepono. Ano na naman ba, Tiffany? Wala akong pera. Tigilan mo na ako. Sigaw ni Jake. Alam mo ba kung sinong may-ari ng SV? Si Susan lang naman. Yung asawa mong tinawag mong pabigat tsaka pinalayas mo. Siya na ngayon ang mayaman. Habang ikaw, eto, nagmumukmuk sa dilim. Tawa ni Tiffany bago pinatay ang call. Nanigas si Jake sa kanyang kinatatayuan. Ang cellphone niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Susan? Hindi pwede yan. Sakitin siya. Wala siyang pera. Paano niyo magagawa yun? Hindi makapaniwala si Jake. Agad siyang lumabas ng bahay at nagmaneho papunta sa address ng SV na matagal niya nang alam. Pero kinatatakutan niyang puntahan. Pagdating niya sa tapat ng building, nakita niya ang malaking logo ng kumpanya. Sinubukan niyang pumasok sa lobby, pero agad siyang hinarang ng security. Sir, bawal po kayo rito kung wala po kayong appointment. Saad ng guard. Kailangan ko makita ang boss ninyo. Sabihin ninyo si Jake. Asawa niya ako. Sigaw ni Jake. Nagkatinginan ng mga guards. Sir, wala pong asawa ang Ma'am Susan namin. Tsaka, mahigpit po ang utos niya na bawal kayong papasukan. Kaya umalis na po kayo bago pa kami tumawag ng pulis. Napasigaw si Jake sa labas ng building. Susan! Lumabas ka dyan. Mag-usap tayo. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Sa loob ng kanyang opisina, nakikita ni Susan si Jake sa monitor ng CCTV. Pinapanood niya ang pagwawala ng lalaki. Dati, ang boses na yan ay nagpapakaba sa kanya at nagpapaiyak. Pero ngayon, wala na siyang nararamdaman, kundi awa. Ma'am, gusto niyo po bang ipahuli na natin siya? Tanong ni Elena. Huwag na. Hayaan mo siyang mapagod. Gusto kong maramdaman niya kung paano mabaliwala. Tulad ng ginawa niya sa akin nung nagmamakaawa ako, huwag niya akong palayasin. Sagot ni Susan habang dahan-dahang isinara ang laptop. Lumipas ang ilang oras at sumukuran si Jake. Napaupo siya sa gutter sa tapat ng building ni Susan. Sa mismong pwesto kung saan niya ito unang nakita noong nagtitinda pa ito ng balut. Oops! May break muna.
Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Emily Grafil from Naga Bulan, Sorsogon, Noel Montero, at Yam Sera from Mangaldan, Pangasinan. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Noong una silang nagkita, siya ang nasa taas at si Susan ang nasa kalsada. Ngayon, nagkapalit na sila ng pwesto. Ang tanga ko. Napakatanga ko. Pag-amin ni Jake sa sarili habang umiiyak. Ngayon niya lang na-realize na lahat ng tagumpay niya noon ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa babaeng binaliwala niya. Ngayong wala na yung pabigat na yon, wala na rin ang buhay niya. Bumalik si Jake sa kanyang opisina. Wala na siyang lakas na lumaban. Alam niyang sa susunod na mga araw, tuluyan ang kukunin ni Susan lahat. At wala siyang ibang magagawa kundi panoorin ang pagguho ng mundo niya. Habang nag-aagaw yung dilim tsaka liwanag, nakatingin si Susan sa bintana ng kanyang opisina. Alam niyang marami pang dadating. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Dahil kilala niya si Jake. Susubukan nito lahat para mabawi ang nawala rito. Pero handa na si Susan. Hindi na siya yung sakitin at mahinang babae. Umpisa pa lang to, Jake. Marami ka pang dapat pagbayaran. Bulong ni Susan habang tinitingnan ng papalayo ang sasakyan ni Jake. Nagising si Jake na masakit ang ulo at nakasubsob sa kanyang mesa. Amoy alak ang buong paligid at nakakalat ang mga basyo ng bote sa sahig. Yung sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kanyang opisina ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Isang linggo na yung nakalipas mula nang malaman niya ang katotohanan tungkol kay Susan. At sa loob ng isang linggong yon, hindi siya nakatulog na maayos. Bawat pikit ng kanyang mga mata, ang mukha ni Susan ang kanyang nakikita. Hindi yung Susan na sakitin, kundi yung Susan na nasa kanya na lahat. Sir Jake, may bisita po kayo. Mahinang sa atin Mr. Mercado habang dahan-dahang binubuksan ng pinto. Sino na naman yan? Kung kolektor yan, sabihin mo wala ako rito. Sigaw ni Jake habang pilit na inaayos ang kanyang sarili. Hindi po sir, si Attorney Ramos po. Yung dati hong abogado ng tatay ninyo. Sagot na Mercado. Pumasok ang isang may edad na lalaki. May dalang itim na case. Si Attorney Ramos ay matagal nang hindi nagpapakita mula nang mamatay ang ama ni Jake dahil hindi sila magkasundo sa paraan ng pagpapatakbo ni Jake sa negosyo. Attorney, anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba nag-retire na kayo? Tanong ni Jake habang kinukuha ang kanyang coat para itago ang gusot niyang polo. Nabalitaan ko ang nangyari sa kumpanya, Jake. At nabalitaan ko rin kung sino yung nasa likod ng SV. Saad ng abogado habang nauupo sa tapat ni Jake. Alam mo, binalaan kita noon. Si Susan ang pinakamahalagang asset na meron ka. Pero pinaalis mo siya. Hindi ako pumunta rito para pakinggan ang mga pangaral ninyo, attorney. Kung wala ko kayong maitutulong para pigilan si Susan sa pagguha ng kumpanya ko, mabuti pang umalis na lang kayo. Asik ni Jake. Actually, Jake, meron ako naisip. Pero hindi to maganda. Hindi to marangal. Saad ni Attorney Ramos ang may halong pag-aalinlangan. May hawak ako mga dokumento tungkol sa tatay ni Susan. May mga bagay na hindi alam ni Susan. Tsaka maaaring makasira sa reputasyon ng pamilya niya. Kung gagamitin mo to, baka mapilitan siyang ibalik ang mga shares na kinuha niya. Natingnan ni Jake ang abogado.
Isang bahagi ng kanyang utak ang nagsasabing, huwag tong gawin. Pero ang desperation niya ay mas matindi. Anong klaseng dokumento? Sabihin niyo sa akin lahat, attorney. Gagawin ko lahat para hindi ako maging pulube. Habang nagpaplano si Jake ng masamang hakbang, si Susan naman ay abala sa pagpunta sa mga event. Sa gitna ng event, habang naglalakad si Susan patungo sa kanyang sasakyan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Susan, sandali lang! Sigaw ni Jake mula sa gilid ng parking lot. Hinarangan agad siya ng mga bodyguard si Susan. Pero itinaas si Susan ang kanyang kamay para pahintulutan itong lumapit. Hayaan niyo siya. Gusto kong marinig kung ano pang sasabihin niya. Hingal na hingal si Jake nang makalapit. Susan, please. Mag-usap tayo. Alam ko nagkamali ako. Alam ko naging gago ako sa'yo pero please, huwag mo namang kunin lahat sa akin. Maawa ka sa kumpanya ng tatay ko. Tiningnan siya ni Susan ng diretso sa mga mata. Jake, hindi ko kinuha lahat sa'yo. Ikaw ang nagbigay niyan sa akin nung pinabayaan mo yung mga obligasyon mo. Yung kumpanya ng tatay mo, matagal nang patay nung hawak mo pa to. Binuhay ko lang to sa ilalim ng ibang pangalan. Pero asawa mo pa rin ako, Susan. Pwede nating ayusin to. Pwede tayo magsimula ulit. Iiwan ko na si Tiffany. Ibabalik ko lahat ng kinuha ko sa'yo. Basta ibalik mo lang yung posisyon ko. Pagsusumamo ni Jake. Habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Susan, umatras si Susan. Asawa? Jake, pinalayas mo nga ako nung kailangan ko ng tulong mo. Pinanood mo ako maghirap. Habang ikaw, nagsasaya sa pera natin. Wala ka nang babalikan sa akin. At para lang alam mo, pirma mo na lang hinihintay ko sa annulment papers natin. Nagbagong ekspresyon ni Jake. Yung pagsusumamo ay napalitan ng galit. Ganun ba? Akala mo ba ganun lang kadali yun? Susan, kilala mo ako. Hindi ako papayag na matalo ng ganito lang. Baka gusto mong tanungin ang tungkol sa tatay mo. Baka may mga sekreto siyang hindi mo alam na ayaw mong malaman ng publiko. Napatigil si Susan. Anong ibig mo sabihin? Patay na ang tatay ko, Jake. Huwag mo na siyang idamay sa dumi ng laro mo. O baka magulat ka sa mga malalaman mo. Isipin mo muna, Susan. 1 linggo. Ibibigay ko sa'yo ang 1 linggo para pag-isipan kung ibabalik mo sa akin yung mga investment ko. O sisirain ko ang pangalan ng pamilya mo. Banta ni Jake bago tumalikod at sumakay sa kanyang lumang kotse. Naiwang nakatayo si Susan. Nanginginig ang mga kamay. Alam niya ang desperado si Jake. Pero hindi niya inakalang gagamitin nito ang kanyang pamilya. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Elena nang mapansin ang pamumutla ng kanyang boss. Elena, tawagan mo nga yung investigator. Gusto kong malaman kung anong sekreto ang sinasabi ni Jake. At gusto ko ring malaman kung sino ang nakakausap niya nito mga nakaraang araw. Utos ni Susan habang pilit na pinapakalma ang sarili. Pag-uwi ni Susan sa kanyang kondo, hindi siya mapakali. Iniisip niya ang tatay niya. Isang simpleng trabahador lang to sa construction noon. At ang tanging alam niya lang ay namatay to dahil sa aksidente sa trabaho. Ano kayang tinatago ni Jake? Samantala, sa kabilang banda, nagdiriwang si Jake kasama si Attorney Ramos. Effective, Attorney. Nakita ko yung takot sa mga mata niya. Alam kong hindi niya hahayaang madungisan ng alaala ng tatay niya. Siguraduhin mo lang, Jake, na hindi to babalik sa atin. Yung blackmail, isang mabigat na krimen yan. Paalala ng abogado. Wala akong pakialam sa krimen. Ang mahalaga, mababawi ko yung pera ko. At kapag nakuha ko na yung gusto ko, palalayasin ko na naman yung babaeng yan. At sa pagkakataong to, sisiguraduhin kong wala na siyang babalikan. Tawa ni Jake habang lumalaklak ng alak. Hindi alam ni Jake na habang nagpaplano siya, si Susan ay hindi rin tumitigil.
Sa tulong ni Elena at ng kanyang mga contact, unti-unti na rin nilang natutunton yung mga illegal na transaksyon ni Jake sa mga nakaraang taon. Kung gusto mo na maduming laro, Jake, ibibigay ko sa'yo. Bulong ni Susan habang nakatingin sa portrait ng tatay niya. Hindi kita hahayaang bastusin ng alaala ng tao nagpalaki sa akin ng maayos. Kinabukasan, pumasok si Susan sa opisina na may panibagong plano. Hindi siya magpapadala sa takot. Elena, set up mo yung meeting sa lahat ng board members ng dating kumpanya ni Jake. Gusto ko silang makausap nang sabay-sabay. At tawagan mo na rin yung bago nating legal counsel. Kailangan ko ng proteksyon. Ani Susan. Ma'am, may lalaki po sa labas. Naghahanap po sa inyo. Ayaw sabihin yung pangalan eh. Pero sabi niya, alam daw niya yung tungkol sa pakikipag-usap ni Jake kay Attorney Ramos. Ulat ni Elena. Napakunot ang noo ni Susan. Papasukin mo siya. Pumasok ang lalaki na sa edad 30 plus. Mukhang matalino, tsaka disente. Magandang umaga, Susan. Ako si Mark, isang forensic accountant. At meron ako mga impormasyon na maaaring magligtas sa'yo mula sa patibong ni Jake. Tinitigan ni Susan ang lalaki. Bakit mo to ginagawa? Anong kailangan mo sa akin? Wala akong kailangan, Susan. Gusto ko lang makitang bumagsak yung mga taong tulad ni Jake. Ninakawan din niya ang pamilya ko noon. At ito na ang pagkakataon ko para makagante sa pamamagitan ng pagtulong sa'yo. Sagot ni Mark. Hindi kalaunan ay doon na nagsimula ang pagtutulungan nila Mark at Susan para lamang mapabagsak si Jake. Jake, akala mo ba ikaw lang may alas? Tingnan natin kung sinong huling tatawa. Saad ni Susan habang binabasa ang mga dokumentong dinala ni Mark. Mabigat ang hangin sa loob ng opisina ni Susan habang pinagmamasdan niya ang mga papeles na inilatag ni Mark sa kanyang harapan. Bawat pahina ay para bang may dalang lason na nagpapatunay na yung desperasyon ni Jake ay wala nang kinikilala. Sa kabilang banda, si Mark ay nananatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat detalye ng binuo nila ni Susan. Sigurado ka ba na ito yung gagamitin nila laban sa akin, Mark? Tanong ni Susan. Na yung kanyang boses ay may bahid ng panginginig na pilit niya ang tinatago. Ayon sa source ko sa loob ng opisina ni Attorney Ramos, yan ang plano nila. Sagot ni Mark habang tinuturo ang isang lumang record ng isang construction firm. Gusto nilang palabasin na ang tatay mo ay sangkot sa isang malaking nakawan ng materyales noong nagtatrabaho pa siya sa ilalim ng tatay ni Jake. Isang kasong matagal nang ibinaon pero muling binubuksan ni Jake para lang may pang-blackmail sa'yo. Napahawak si Susan sa kanyang noo. Ang tatay ko? Hindi niya magagawa yun. Napakabait na tao ng tatay ko, Mark. Kahit isang pa ako, hindi yan kukuha sa trabaho niya. Alam ko, Susan. Kaya nga forensic accountant ang tawag sa akin. Pinag-aralan ko yung mga transaksyon noong taon na yun. Ang totoo niyan, ang tatay naman ni Jake ang totoong may kasalanan. Ginamit niya ang pangalan ng tatay mo para pagtakpan ng sarili niyang katiwalian. At ngayon, balak ni Jake na ipasa ang kasalanan ng tatay niya sa tatay mo para sirain ka. Paliwanag ni Mark. Walang hiyang pamilya yan. Bulala si Susan na yung galit ay unti-unting pumapalit sa takot. Pagkatapos silang pagsilbihan ng tatay ko, hanggang sa mamatay siya sa site nila, ito pa yung gagawin nila. Huwag ka mag-alala, Susan. Handa na lahat ng ebidensya na magpapatunay na inosente ang tatay mo. Pero kailangan nating hintayin na gumalaw si Jake. Hayaan nating isipin niya na kontrolado niya ang sitwasyon. Payo ni Mark. Samantala, sa isang madilim na sulok ng isang bar, nakita si Jake at yung isa sa mga dating board members ng kanyang kumpanya na si Mr. Lopez. Si Mr. Lopez ay isa sa mga naging biktima rin ng pagkalugi ni Jake. Pero dahil sa pangako ng mabilis na pera, pumayag itong makipagsabuatan. Jake, sigurado ka ba rito? Pag nalaman ng media na nang ba-blackmail ka, babagsak talaga ang pangalan mo.
Babala ni Mr. Lopez habang humihigop ng whiskey. Wala na akong pangalang dapat pangalagaan, Lopez. Lahat sila nakatingin sa akin bilang palunan. Pero kapag nakuha ko na yung gusto ko kay Susan, ako na ulit ang nasa itaas. Ipapadala ko sa kanya ang unang batch ng mga litrato tsaka dokumento. Bukas. Tingnan natin kung hindi siya manginig sa takot. Mayabang na sa ni Jake. Kinabukasan, isang courier ang dumating sa opisina ni Susan. Isang envelope na kulay brown ang inabot ni Elena. Pagkabukas ni Susan, bumulaga sa kanya ang mga lumang litrato ng kanyang ama na nasa loob ng isang presinto. Kasama ang mga dokumento nagsasabing nagnanakaw to ng semento at bakal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ma'am, ito na po ba yon? Tanong ni Elena na bakas ang pag-aalala. Oo, Elena. Ito na yung alas si Jake. Sagot ni Susan. Pero sa pagkakataong to, kalmado na siya. Tawagan mo si Jake. Sabihin mo payag ako makipag-usap sa kanya. Bukas, ng alas 10 ng umaga. Nang matanggap ni Jake ang tawag, halos magtatatalon siya sa tuwa. Sinasabi ko na nga ba, Attorney Ramos. Konting takutan lang yan, susuko rin. Akala mo kung sinong matapang takot din pala sa iskandalo? Mag-ingat ka pa rin, Jake. Masyadong mabilis ang pagpayag niya. Saad ng abogado na may bahagyang kutob na hindi maganda ang takbo ng usapan. Dumating na ang araw ng pagkikita nila. Nagkita sila sa isang private room ng isang sikat na hotel. Dumating si Jake na parang siya pa rin ang CEO ng isang malaking kumpanya. Nakasuit, maayos ang buhok at may dala pang bodyguard. Si Susan naman ay dumating kasama lang si Elena at Mark. So, Susan, nakita mo na ba yung mga alaala ng tatay mo? Pang-aasar ni Jake pagkaupo pa lang niya. Ang ganda ng mga litrato, diba? Bagay na ilagay sa front page ng mga dyaryo bukas. Anong gusto mo, Jake? Diretsahang tanong ni Susan. Simple lang. Gusto ko ng 51% share sa SV. Gusto ko rin ibalik mo lahat ng mga kliyente na inagaw mo sa akin. At higit sa lahat, gusto ko ng public apology. Sabihin mo na ninakawan mo ako kaya ka nagkaroon ng puhunan. Nakangising sa ni Jake. Tumawa ng mahina si Susan. Ang laki naman yata ng hinihingi mo para sa mga pekeng dokumento na yan, Jake. Napatigil si Jake. Peke? May mga perma yan ng mga saksi. Huwag mo nga ako lukohin, Susan. Yung mga saksi na binayaran ng tatay mo noon para idiin ang tatay ko? Singit ni Mark habang naglalabas ng sariling folder. Jake, kilala mo ba kung sino ang may-ari ng construction supply na kinuhaan niya noon? Nag-iwan siya ng duplicate ng lahat ng delivery receipts. At ayon sa records, yung delivery address, hindi sa warehouse ang kumpanya ninyo, kundi sa isang private property na ipinapatayo ng tatay mo para sa kabit niya noon. Nanlaki ang mata ni Jake. Sino ka ba? Anong pinagsasabi mo? Ako? Ang sisira sa'yo, Jake. Sagot ni Mark. Hindi lang namin nalaman yung totoo tungkol sa tatay ni Susan. Natuklasan din namin ang lahat ng ghost employees na inilista mo sa payroll ng kumpanya mo para makakuha ng pondo sa mga investors. Qualified theft yan at saka estafa. Nagsimulang pagpawisan ng malapot si Jake. Susan, huwag mong pakikinggan ang lalaking to. Sinisiraan niya lang ako. Jake, tapos na ang laro. Malumanay na saan ni Susan. Ibinibigay ko sa'yo ang huling pagkakataon. Isuko mo na lahat ng mga natitira mong ari-arian ng kusa. Ititigil ko ang pagsasampa ng kaso laban sa'yo. Pero kung itutuloy mo yung pang-blackmail na to, sisiguraduhin kong sa kulungan ka na magdiriwang ng susunod mong birthday. Hindi mo magagawa yan. Wala kang ebidensya. Sigaw ni Jake, pero halata na ang kaba sa kanyang boses. Gusto mo bang ipakita ako sa iyong video ng pakikipag-usap mo kay Mr. Lopez? Kagabi sa bar? Tanong ni Susan habang tinataas ang kanyang cellphone. Bawat salita mo,
Bawat banta mo, recorded lahat. Yung lalaki nag-serve sa inyo ng drinks, tauhan ko yon. Napaatras si Jake. Hindi niya akalain na ganito na kalawak ang impluwensya ni Susan. Yung akala niya mahina at sakitin ng babae ay mas matalino na sa kanya ngayon. Susan, please, wag naman dito. Wag ganito. Mag-asawa pa rin naman tayo. Maling paggamit ni Jake ng kanyang huling baraha. Sa papel na lang tayo mag-asawa, Jake. At bukas, pati yung papel na yan, mawawalan na rin ang saysay. Umalis ka na, bago ko patawagan yung mga pulis na nasa labas ng pinto. Utos si Susan. Lumabas si Jake ng restaurant na parang isang talonang aso. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Na makaalis siya, doon lang huminga ng malalim si Susan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi dahil masakit, kundi dahil sa labis sa emosyon. Salamat, Mark. Kung hindi dahil sa'yo, baka napilitan akong sumuko lahat para lang protektahan ang pangalan ng tatay ko. Pasasalamat ni Susan. Wala yon, Susan. Karapat-dapat ka lang na ipagtanggol. Yung tatay mo, isang mabuting tao. At yung katotohanan yung palaging nananaig sa lahat. Sagot ni Mark habang nakatingin ng may paghanga kay Susan. Elena, i-ready mo na yung legal teams natin. Gusto ko by next week wala nang natitirang connection sa akin si Jake. At Mark, pakimonitor bawat bank account niya. Baka magtangka siyang itakas ang natitirang pera ng mga investors. Bili ni Susan. Si Jake ay hindi pa rin sumusuko. Habang nagmamaneho pa uwi, isang masamang plano na naman ang nabuo sa kanyang isipan. Kung hindi kita makukuha sa blackmail, Susan, kukunin kita sa dahas. At wala akong pakialam kung anong mangyari. Pero hindi mo ako mapapabagsak ng ganito lang. Bulong ni Jake sa dilim. Sa gitna ng lahat ng to, unti-unting lumalim ang ugnayan ni Susan at Mark. Huwag kang mag-aalala, Susan. Hanggat nandito ako, walang makakasakit sa'yo. Sad ni Mark habang sumasabay sa paglalakad ni Susan. Napangiti si Susan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang may isang tao na tunay na nagpapahalaga sa kanya. Hindi dahil sa kaya niyang ibigay, kundi dahil sa kung sino talaga siya. Naging mas tahimik ang mga sumunod na araw para kay Susan. Sa kabilang banda, si Jake naman ay tinuluyan ng maging parang multo sa lahat. Wala nang bangkong tumatanggap sa kanya. At lahat ng kanyang mga ari-arian ay isa-isa nang kinukuha ng mga pulis. Sa loob ng kanyang opisina, tiningnan ni Susan ang mga huling financial report. Kasama niya si Mark, na naging katuwang niya na hindi lang dahil sa paglilinis ng lahat, kundi sa pagsiguro rin na kaligtasan niya. Susan, may napansin kaming kakaiba sa huling galaw ni Jake. Saad ni Mark habang pinapakita ang isang screen sa kanyang laptop. Nag-withdraw siya ng malaking halaga. Galing sa isang secret account na hindi namin agad natuntun. At ayon sa surveillance namin, hindi na siya umuwi sa mansyon niya. Nakatira na siya sa isang mumurahing motel sa labas ng probinsya. Napatigil si Susan sa pagbabasa. Ano namang gagawin niya sa perang yan? Halos wala naman ang saysay ang halagang yan kung pambayad lang ng utang. Yun nga yung inaalala ko. Sa tingin ko, hindi niya gagamitin yon para sa negosyo. Gagamitin niya yon para kumuha ng mga taong gagawa ng maduming trabaho para sa kanya. Babala ni Mark. Anong ibig mo sabihin, Mark? Nabalak niya akong saktan? Tanong ni Susan. Kahit na may bahagi sa kanya ang hindi na magugulat kung gawin man yun ni Jake. Desperado na siya, Susan. Nawala na lahat sa kanya. Yung pera, yung reputasyon, pati yung babaeng pinalit niya sa'yo. Yung taong wala nang mawawala. Ang pinakamapanganib na kalaban. Kaya naman, dinagdagan ko na yung security detail mo nang hindi mo alam. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Malumanay na paliwanag ni Mark. Napatingin naman si Susan kay Mark. Salamat, Mark.
Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa lahat ng ginagawa mo. Wala nang pinalayas ako ni Jake. Ikaw lang ang tao nagpapakita sa akin na hindi lahat ng tulong may kapalit. Ngumiti si Mark. Gaya ng sabi ko noon, Susan, ginagawa ko to dahil karapat-dapat kang tulungan. Nakita ko kung paano mong binuo lahat mula sa wala habang may dinaramdam kang sakit. Inspirasyon ka, Susan. Samantala sa isang madilim at mabahong kwarto ng isang motel, nakaupo si Jake habang kaharap ang dalawang lalaking mukhang galing sa kulungan. Ang hangin ay puno ng usok ng sigarilyo at amoy ng alak. Sigurado ba kayo na magagawa niyo ito ng walang sablay? Tanong ni Jake. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Kayang-kaya, boss. Basta ba maayos yung bayad? Madali lang namang itumba yung isang babae. Kahit gaano pa karami ang guard niyan. Makakahanap kami ng butas. Sagot ng isa sa mga lalaki habang nilalaro yung isang barisong. Ayokong itumba lang siya. Gusto ko, maramdaman niya yung takot na naramdaman ko. Gusto ko, makuha niya sa kanya ang mga codes ng accounts niya at iyong perma na siya sa mga waiver na to. At kapag nakuha niya na yung lahat, bahala na kayo kung anong gagawin niya sa kanya. Utos ni Jake. Habang nagpaplano si Jake, si Susan ay abala naman sa pagbibisita sa isa sa kanyang mga bagong warehouse. Gusto niyang personal iyong makita yung operasyon dahil naniniwala siyang yung tagumpay ng isang negosyo ay wala sa opisina, kundi nasa sahig ng produksyon. Habang abala naman sa mga ginagawa, biglang tumunog ang cellphone ni Susan. Isang unknown number ang tumatawag. Sa una ay hindi niya ito pinapansin. Pero nang tumawag ito ng pangatlong beses, sinagot na niya. Hello? Sino to? Tanong ni Susan. Susan, kamusta na ang pakiramdam mo? Na nasa itaas ka na. Isang pamilyar na boses ang sumagot. Si Jake. Jake, anong kailangan mo? Sabi ko sa'yo, di ba? Sa abogado mo na lang ako kausapin. Matigas sa sagot ni Susan. Abogado? Wala na akong pambayad sa abogado, Susan. Alam mo yan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag ka masyadong kampante. Bawat hakbang mo, binabantayan ko. Akala mo ba ligtas ka na dahil may Mark ka na sa tabi mo? Akala mo ba nakalimutan ko na lahat ng ginawa mo? Banta ni Jake. Hindi ko ginawa yung kahit ano sa'yo, Jake. Ikaw yung gumawa niyan sa sarili mo. Kung gusto mo magbagong buhay, gawin mo. Pero huwag mo kong gambalain dahil wala ka nang makukuha sa akin. Sagot ni Susan bago pinatay ang tawag. Nanginginig ang mga kamay ni Susan pero pilit niyang pinakalma ang sarili. Lumingon siya kay Mark na nasa hindi kalayuan. Mark, tumawag si Jake. Ang sabi niya, binabantayan niya ako. Agad na lumapit si Mark at kinuha ang cellphone ni Susan. Huwag ka mag-aalala, Susan. Iti-trace namin ang tawag na to. Ibig sabihin lang yan, desperado na talaga siya. Gusto ka lang niyang takutin. Sa mga sumunod na oras, lalong naging mahigpit ang seguridad sa paligid ni Susan. Hindi na siya pinapayagan ni Mark na maglakad ng mag-isa kahit sa loob pa ng kumpanya. Bawat sasakyang lumalapit ay chinecheck at bawat taong gusto makipagkita ay dumadaan sa matinding screening. Isang gabi, habang pauwi na sila ni Mark, napansin ang kanilang driver na may isang itim na van na sunod-sunod sa kanila mula sa labas ng opisina. Sir Mark, mukhang may sumusunod ho sa atin. Saad ng driver habang tinitingnan niya yung side mirror. Agad na naging alerto si Mark, Susan. Yumuko na. Huwag kang pipilitin sa bintana. Kuya, bilisan mo yung trabaho. Huwag kang titigil hanggat hindi tayo nakakarating sa lugar na maraming tao. Naramdaman naman ni Susan ang kaba. Ito na nga ba yung sinasabi ni Jake? Habang mabilis na tumatakbo ang kanilang sasakyan, nakita niyang sumusubok na tumabi ang itim na van para ipitan sila. Mark, anong gagawin mo?
Tanong ni Susan, ang boses ay puno ng takot. Kumapit ka lang, Susan. Hindi ko sila hahayaang lumapit sa'yo. Sagot ni Mark, habang nilalabas ang kanyang sariling cellphone para tumawag ng backup. Nang magkaroon ng maikling habulan sa kalsada, salamat sa galing ng kanilang driver, nagawa nilang makapasok sa isang mataong subdivision, kung saan may mga gwardya sa gate. Yung itim na van ay biglang huminto at mabilis na bumalik sa kabilang direksyon, nang makitang may mga pulis na nagpapatrolya sa gilid. Nang marating sila sa ligtas sa lugar, nanginig na bumaba si Susan. Hindi niya akalain na aabot sa ganito ang galit ni Jake. Susan, okay ka lang? Tanong ni Mark habang inaalalayan siya. Mark, bakit ba kailangang umabot sa ganito? Lahat na lang ng tagumpay ko kailangang may kasamang panganib. Tanong ni Susan habang naiiyak. Niyakap siya ng bahagya ni Mark. Hindi mo kasalanan to, Susan. Ito yung bunga ng kasakiman ni Jake. Pero promise, hindi ako titigil hanggat hindi siya nahuhuli. Hindi ka na mag-iisa sa laban na to. Sa gabing yon, hindi nakatulog si Susan. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana ng kaniyang kondo. Iniisip kung kailan ba matatapos ang kalbaryong to. Jake, akala mo ba matatakot mo ako? Nagkakamali ka. Mas lalo mo lang akong binibigyan ng dahilan para durugin ka ng tuluyan. Bulong ni Susan sa dilim. Mark, tawag ni Susan sa telepono kinabukasan. Gawin na natin yung plano. Ipakita natin kay Jake na yung pabigat na pinalayas niya, yung siya ring maglalagay sa kanya sa loob ng rehas. 3 buwan na nakalipas mula nang palayasan siya ni Jake nang walang kahit piso. At ngayon, siya nang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking distribution company sa bansa. Pero yung banta ng nakaraang gabi, yung itim na van na sumunod sa kanila, ay nagpapaalala sa kanya na hindi pa tapos ang laban. Ma'am Susan, hindi pa po kayo natutulog? Tanong ni Elena na pumasok sa kwarto, dala ang tasa ng tsaa. Dahil sa banta ni Jake, pansamantala dito na rin tumitira si Elena para samahan ng boss niya. Hindi ako makatulog, Elena. Iniisip ko lang kung kailan ba matatapos ang kaibangan ni Jake. Hindi ba siya napapagod? Saad ni Susan habang tinatanggap yung tsaa. Yung mga katulad po ni Sir Jake, ma'am, hindi tumitigil hanggat hindi sila nakakagante. Pero wag po kayo mag-alala. Nakabantay po si Sir Mark, tsaka yung mga tauhan niya. Sa totoo lang po, bilib na bilib po ako sa kanya. Halatang may malasakit talaga siya sa inyo. Sagot ni Elena na may bahagyang panunokso. Napangiti si Susan nang marinig ang pangalan ni Mark. Si Mark, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi siya dumating. Pero Elena, ayoko maging dependent sa kanya. Kailangan kong tapusin to sa sarili kong paraan. Kinabukasan, maagang dumating si Mark sa opisina ni Susan. May dala siyang mga bagong balita tungkol sa kinaroroonan ni Jake. Susan, nahanap na namin yung pinagtataguan niya. Isang luma tsaka abandonadong bodega sa may Valenzuela. Doon siya nakikipagkita sa mga tauhan niya. At may nakuha kaming impormasyon na bala kanilang pasukin dito sa opisina bukas ng gabi. Kapag konti na lang ang tao. Huminga ng malalim si Susan. Sa halip na matakot, naramdaman niyang isang kakaibang tapang. Mark, ayoko na magtago. Gusto kong harapin si Jake. Pero sa pagkakataon to, tayo ang gagawa ng paraan. Anong balak mo, Susan? Tanong ni Mark. Ang kanyang kilay ay nagsalubong dahil sa pag-aalala. Ipapalatag ko sa social media at sa mga business news na magkakaroon ako ng late night meeting sa lumang warehouse ng SV. Yung malapit sa pier. Gagawa tayo ng peking security breach para isipin nila na yun ang pagkakataon nila. Doon natin sila papupuntahin. Paliwanag ni Susan. Bait and switch. Delikado yan, Susan. Kailangan mong nandun para kumagat sila sa pain. Saad ni Mark. Nandun ako, Mark. Pero kasama kita. Tsaka ang mga pulis. Gusto ko makita yung mukha ni Jake kapag na-realize niyang
Nahulog siya sa sarili niyang hukay. Determinadong sabi ni Susan. Habang inahanda yung plano, patuloy ang pagbagsak ng natitirang dignidad ni Jake. Sa loob ng abandonadong bodega, nakaupo si Jake sa isang sirang silya. Hawak ang isang tabloid kung saan makikita ang larawan ni Susan na tumatanggap ng award bilang Businesswoman of the Year. Tignan mo tong babaeng to. Asik ni Jake sa kanyang mga kasama. Dati amoy balot lang to. Ngayon akala mo na kung sinong reyna. Bukas, kukunin natin lahat sa kanya. At kapag nakuha natin yung perma niya, wala na siya. Wala na sa kanya lahat at ako na ulit ang boss. Boss, sigurado ho ba kayo dito? Balita ko marami siyang bodyguard. Sad ng isa sa mga tauhan. Pera lang ang katapat ng mga yan. At saka may baril tayo. Isang tutok lang sa mukha ng babaeng yan, pipirma yan kahit sa sarili niya pang kamatayan. Tawa si Jake. Dumating ang gabi ng operasyon. Yung lumang warehouse sa pier ay sobrang dilim. Maliban sa isang maliit na kwarto sa taas na may bukas na ilaw. Sa labas, nakaparada ang sasakyan ni Susan. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Susan habang nakatalikod sa pinto. Sa hindi kalayuan, nakatago si Mark at yung isang grupo ng mga nakasibilyang pulis. Lahat ng unit, standby. Huwag gagalaw hanggat hindi ko sinasabi. Hayaan natin pumasok yung target. Utos ni Mark sa kanyang radyo. Maya-maya pa isang luma't maingay na van ang huminto sa madilim na bahagi ng warehouse. Bumaba si Jake kasamang 3 lalaki. Lahat sila ay may takip sa mukha. Maliban kay Jake na para bang wala nang pakialam kung makilala siya. Diyan, sa taas, nandoon siya. Bulong ni Jake habang tinuturo ang ilaw. Dahan-dahan lang. Gusto ko magulat siya. Pumasok sila sa loob ng warehouse. Biglang hakbang nila ay umalingaw-ngaw. Pag-akyat nila sa hagdan, marami na silang nabuksang pinto ng opisina. Nakita nila si Susan. Nakaupo pa rin at para bang may binabasang mga papeles. Surprise, Susan! Sigaw ni Jake habang tinutok ang isang baril sa likod ni Susan. Akala mo ba nakalimutan na kita? Akala mo ba matatakasan mo yung asawa mo? Dahan-dahang humarap ang upuan. Pero laking gulat ni Jake nang makitang hindi si Susan ang nakaupo roon, kundi isang mannequin na suot ang damit ni Susan. At sa tabi nito ay isang maliit na speaker. Jake, hanggang ngayon ba naman? Hindi mo pa rin ako nakikilala? Yung boses si Susan ay nanggaling sa speaker. Akala mo ba? Ganun lang ako kadaling mauto? 3 buwan ako nagtrabaho para sa'yo nang walang reklamo. Kaya kabisado ko na lahat ng bawat galaw ng utak mong maliit. Ano? Nasaan ka? Sigaw ni Jake habang lilingon-lingon sa paligid. Biglang bumukas ang malalakas na floodlight sa buong warehouse. Mula sa itaas na catwalk, lumitaw si Susan kasama sa Mark. Nakatingin sila pababa kay Jake na para bang isang insekto na nakakulong sa garapon. Nandito ako, Jake. Pinapanood yung huling paghihingalo ng pride mo. Saad ni Susan, gamit ang isang megaphone. Hayop ka, Susan. Tatapusin kita. Susubukan sana ni Jake na itutok ang baril sa itaas. Pero bago pa man niya makalabit ang gatilyo, mabilis na lumapas ang mga pulis mula sa likod ng mga crates. Pulis! Ibaba yung sandata! Itaas ang mga kamay! Sigaw ng mga otoridad. Ang mga kasama ni Jake ay agad na sumuko at ibinagsak ang kanilang mga armas. Pero si Jake ay para bang wala sa sariling wisyo. Nagsimula siyang tumawa ng malakas habang nakatingin siya kay Susan. Akala mo ba nanalo ka na? Kahit makulong ako, Susan, hindi ka magiging masaya. Lagi mo lang ako maaalala sa tuwing titingin ka sa kumpanyang to. At yun nagbigay sa'yo ng pagkakataon. Utang mo sa akin ang lahat. Sigaw ni Jake bago siya pilit na pinadapa ng mga pulis at pinosasan.
Bumaba si Susan at Mark mula sa catwalk. Nilapitan ni Susan ang kanyang dating asawa na ngayon ay nakasubsob sa sahig. Maduming mukha at puno ng luha. Hindi ko utang sa'yo lahat, Jake. Utang ko to sa sarili ko. Dahil nagkaroon ako ng lakas na iwan ang isang taong katulad mo. Yung tanging binigay mo lang sa akin ay yung aral na hindi lahat na nagpapakita ng ginto ay totoo. Mahinahong saad ni Susan. Tiningnan ni Susan si Jake at sa huling pagkakataon bago ito isakay sa loob ng mobile car. Ma'am Susan, tapos na po. Secure na po lahat ng mga suspects. Ulat ng isang pulis. Salamat po, officer. Pakisiguro lang po na lahat ng ebidensya ng blackmail at attempted kidnapping ay maayos na nakatala. Bili ni Susan. Lumingon si Susan kay Mark na kanina pa nakabantay sa kanyang likuran. Salamat, Mark. Kung hindi dahil sa plano mo, baka hanggang ngayon ay nagtatago pa rin ako sa takot. Ginawa mo yung kailangan gawin, Susan. Ikaw ang matapang. Ako lang taga-suporta. Sagot ni Mark habang dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Susan. Habang papaalis ang mga pulis at ang paligid ay muling naging tahimik, tumingin si Susan sa dagat na malapit sa warehouse. Elena, tawag ni Susan sa kanyang assistant na kadarating lang kasama ang mga legal papers. Ipakancel mo lahat ng security details ko bukas. Gusto kong maglakad ng mag-isa sa parke. Gusto kong damhin yung hangin nang walang takot. Opo, ma'am. At nga pala, ma'am, may tumawag po mula sa opisina ni Mr. Anderson. Gusto rin niyo po kayong i-congratulate na matagumpay na merger ng SV sa international market. Balita ni Elena. Napangiti si Susan. Ang kanyang negosyo ay lalong lumalago. Ang kanyang katawan ay malusog na at ang kanyang puso ay nagsisimula ng humilom. Pero sa kabila ng lahat ng to, alam niyang may isang lihim pa siyang kailangang harapin, yung tungkol sa tatay niya na binanggit ni Jake. Mark, tawag ni Susan habang naglalakad sila papunta ng sasakyan nila. Yung tungkol sa tatay ko. Gusto ko pa rin malaman ng buong katotohanan. Kahit wala na si Jake, kailangan kong linisin ang pangalan niya. Huwag ka mag-aalala, Susan. Hahanapin natin ang totoo. Magkasama tayo rito. Sagot ni Mark. Habang nagmamaneho sila palayo sa warehouse, tiningnan ni Susan ang sarili niya sa side mirror. Matapos ang kaguluhan sa warehouse, para bang bumalik ang katahimikan sa buhay ni Susan. Nakakulong na si Jake habang inihintay yung mga formal na kaso ng attempted kidnapping, murder threat at estafa. Pero sa kabila ng tagumpay na to, may isang tinik pa rin nakabaon sa puso ni Susan. Yung banta ni Jake tungkol sa tatay niya. Hindi siya mapalagay hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang hawak na sekreto ng pamilya ni Jake laban sa alaala ng tatay niya. Isang maulan na hapon, habang nasa loob ng kanyang opisina, tinawag ni Susan si Elena at saka Mark. Gusto kong pumunta sa lumang storage house ng pamilya ni Jake. Doon sa lumang property nila sa probinsya, sabi ng investigator. Doon dinala lahat ng mga lumang file bago pa man bumagsak ang kumpanya ni Jake. Susan, baka delikado pa. Baka may mga tauhan pa si Jake doon. Babala ni Mark. Kailangan kong gawin to, Mark. Hindi ako matatahimik. Kung may dumi silang binabato sa pangalan ng tatay ko, kailangan ko tong malinis bago pa nila gamitin sa akin sa korte. Determinado ang sagot ni Susan. Nagbiyahe sila patungo sa isang liblib na bayan. Isang lumang mansyon na gawa sa bato at kahoy ang tumambad sa kanila. Ito yung bakasyonan ng pamilya ni Jake noon. Pero ngayon ay abandonado na ito at puno na ng mga baging. Sa tulong ng isang susi na nakuha ni Mark mula sa isa sa mga dating tauhan ni Jake, nakapasok sila sa loob. Dumiretso sila sa basement kung saan nakatago yung mga maliit na kumpanya. Matapos ang ilang oras na paghahanap sa gitna ng mga naglalakihang kahon, nakakita si Susan ng isang envelope na may pangalan ng tatay niya. Nanginig ang mga kamay ni Susan habang binubuksan ang envelope.
Doon niya nalaman lahat. Mark, tignan mo to. Saad ni Susan na halos hindi makapaniwala sa nababasa. Ayon sa mga dokumento, ang tatay ni Susan ay hindi nagnakaw. Sa katunayan, siya ang nakatuklas ng isang malaking anomalya sa konstruksyon ng isang tulay na ginagawa ng kumpanya ni Jake noon. Ang tatay ni Jake ang nagmaniober ng mga pondo tsaka gumamit ng mga substandard na materyales. Nang malaman ito ni Arturo, tinangka niyang mag-report sa mga otoridad para patahimikan siya. Gumawa ang pamilya ni Jake ng peking ebidensya na siya ang nagnakaw ng mga materyales. At yung pinakamasakit sa lahat, yung aksidente sa site na ikinamatay ng tatay niya ay mukhang hindi aksidente. Pinatay nila yung tatay ko, Mark. Bulong ni Susan habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Pinatay nila siya para hindi lumabas yung totoo tungkol sa katiwalian nila. Tapos ngayon, gagamitin pa nila yung kasalanang ibintang nila sa kanya para i-blackmail ako. Ito ang dahilan kung bakit kampante si Jake. Saad ni Mark habang sinusuri yung mga logbook. Akala niya, dahil hawak nila yung mga peking records na to, matatakot ka. Pero hindi niya alam na itinabi ng tatay niya yung tunay na records dito bilang insurance. Habang nagbabasa sila, biglang bumukas ang pinto ng basement. Pumasok si Attorney Ramos, yung abogadong katuwang ni Jake. Mukha itong pagod at balisa. Alam ko na darating kayo rito, bungad ni Attorney Ramos. Agad naman na humarang si Mark sa harap ni Susan. Anong ginagawa mo rito? Balak mo bang ituloy ang pananakot ni Jake? Itinaas ang matandang abogado ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Hindi. Pagod na ako. Simula nang makulong si Jake, na-realize ko na wala namang patutunguhan ng lahat ng to. Narito ako para sabihin ang totoo. Ako ang nag-ayos sa mga dokumentong yan noon para sa tatay ni Jake. Pero hindi ko akalaing gagamitin niya ni Jake para saktan ka, Susan. Bakit yung ginawa yun sa tatay ko? Tanong ni Susan na puno ng galit ang boses. Dahil sa pera, Susan. Dahil sa takot. Pero ngayon, gusto ko nang itama ang lahat. Titestigo ako sa lahat ng nangyari. Hawak ko rin ang totoong affidavit ng engineer na kasabwat nila noon. Pag-amin ni Attorney Ramos. Doon na nalaman ni Susan ang buong katotohanan. Pero bago pa man nila mailabas sa mga dokumento sa mansyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Lumabas mula sa dilim ang kabit ni Jake na si Tiffany, kasama ang dalawang armadong lalaki. Akala niyo ba ganun lang kadali yun? Singhal ni Tiffany. Kahit nakulong na si Jake, hindi ko hahayaang makuha mo lahat ng investment, Susan. Kailangan ko ng pera para makapagsimula ulit sa ibang bansa. Ibigay niya sa akin ang mga dokumentong yan. Tsaka yung perma mo sa paglilipat ng pondo. O hindi na kayo makakalabas dito ng buhay. Napatulala si Susan. Tiffany, pati ba naman ikaw? Bakit hindi? Pinabayaan ako ni Jake sa kalsada. Ikaw naman, nakuha mo na lahat. Hindi ako papayag na maging pulubi habang ikaw. Nasa iyo lahat. Sigaw ni Tiffany. Tiffany, bitawan mo yung barel. Marami ng ebidensya laban sa inyo. Pakiusap ni Mark. Wala akong pakialam. Ibigay niyo yung kailangan ko. Utos ni Tiffany sa kanyang mga tauhan. Sa gitna ng tensyon, biglang lumapit si Attorney Ramos kay Tiffany. Huwag, Tiffany. Itigil mo na to. Pero sa kagustuhan ni Tiffany na makuha ang pera, itinulak niya ang matanda. Nagkaroon ng pagbubuno sa pagitan ni Mark at ang mga tauhan ni Tiffany. Sa gitna ng gulo, nagawa ni Susan na itago ang mga mahahalagang dokumento sa loob ng kaniyang damit. Takbo, Susan! Lumabas ka na rito! Sigaw ni Mark habang nakikipagbuno sa isa sa mga lalaki. Tumakbo si Susan patungo sa labas ng mansyon. Pero bago pa siya makalayo, nahabol siya ni Tiffany. Akin na yan, Susan! Akala mo ba matatalo mo ako? Tiffany, itigil mo na to, makukulong ka lang! Sigaw ni Susan habang pilit na iniiwasan ang hawak na patalim ni Tiffany. Kahit na makulong ako,
sisiguraduhin kong wala kang mapapala. Bantaan ni Tiffany. Eksakto sa sandaling yon, dumating ang mga pulis na tinawagan pala ni Mark bago sila pumasok sa loob ng mansyon. Yung mga sirena ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. "Pulis! Bitawan ninyo mga armas ninyo!" Sigaw ng mga otoridad. Nabitawan ni Tiffany yung patalim at napaluhod sa lupa habang umiiyak. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis ding nadakip. Lumabas si Mark mula sa mansyon na may kaunting galo sa mukha pero ligtas naman. "Susan, ayos ka lang?" Tanong ni Mark habang mabilis na lumalapit sa kanya. Tumango si Susan habang mahigpit na hawak ang mga dokumento ng tatay niya. "Ayos lang ako, Mark. Nakuha ko na yung totoo. Malinis na yung pangalan ni tatay." Dinala si Tiffany at yung kanyang mga kasama sa presinto. Si Attorney Ramos naman ay nag-volunteer na maging state witness para tuluyang madiin si Jake at yung galamay nito. Kinabukasan, naging headline sa lahat ng pahayagan ang tungkol sa pagkakabunyag ng katiwalaan ng pamilya ni Jake at yung paglilinis sa pangalan ng tatay ni Susan. Yung mga investors na dating natakot dahil sa blackmail ni Jake ay lalong humanga kay Susan dahil sa katapangan nito. "Ma'am Susan, ito na po yung formal na paghingi ng paumanhin mula sa Board of Engineers. Kinikilala na po nila yung kabayanihan ng tatay ninyo." Balita ni Elena habang pumapasok sa opisina. Napangiti naman si Susan. Ang unang tunay na ngiti mula nang magsimula lahat ng ito. "Salamat, Elena. Sa wakas, makakahinga na rin ako ng maluwag." Habang nakatingin sa labas ng bintana, naramdaman ni Susan ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Mark pala ito. "Tapos na lahat, Susan. Nalaman na nila kung sino ka talaga. At hindi ka lang isang mahusay na negosyante, kundi isang anak na may dangal." Saad ni Mark. "Salamat sa pagtanggol sa akin, Mark. Kung hindi dahil sa'yo, baka sumuko na ako nung tinakot nila ako tungkol sa tatay ko." Sagot naman ni Susan. "Gaya nga ng sinabi ko, itutuloy natin ang paglaban. At ngayon, panalo na tayo." Nakangiting sabi ni Mark. Niyakap ni Mark si Susan mula sa likod, habang si Elena naman ay walang ibang nagawa kundi ang mapangiti habang nakatingin sa dalawa. Gaya ng inaasahan, ay naipakulong nila si Jake at si Tiffany. Si Attorney Ramos naman ang tumayong testigo mula sa opisina hanggang sa dulo ng trial. Hindi kalaunan ay naipanalo na lang ang kaso hanggang sa si Jake na ang tuluyan ng hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Habang si Tiffany naman ay binigyan ng parusang 20 taong pagkakakulong. Nagsimula man ang buhay ni Susan sa hirap, nang dahil sa sipag at tiyaga, nagawa niya pa rin bumangon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!